Good morning karandom, ngayon ang pag-uusapan natin ay itong solar light. Ito ay merong brand na JPS. Ito ay merong dalawang 5 volt na output, isang USB output at 9 volts na input. Ito ay solar pan. Meron din siyang 220 outlet sa likod para sa charging in case na makulimlim. Ngayon ang issue nito is may problema na yung board at ipapakita ko yan mamaya. Ang kagandahan dito dahil siguro ito is yung mga nauna pa na tinitinda na solar light. Ito ay sa kaibigan natin sa palengke. Mapapansin nyo, maganda yung kanyang design dahil yung kanyang guard ay bakal. Okay yung pagkakagawa. Ngayon, makikita nyo, ang kanyang pinaka-appearance ay yan, medyo luma na at sira na yung board or yung pinaka circuitry. Mapansin nyo, yung unang sign is may mga kalawang na yung labas pa lang. Kaya kung may mga corrosion na ang labas, panigurado sa loob, ay meron din siya. Ngayon, ito ay sira na talaga. And ipapakita ko din sa inyo mamaya yung sinasabi ko na sira niya. At ang gagawin natin dito para mapakinabangan natin ay i-convert natin na maging compatible sa 12 volt na ganito. So yan, gagamitan natin siya ng lithium ion or any, halimbawa lithium iron phosphate na LiPo4, so magiging compatible siya doon. Kailangan lang bumili is ito, kailangan mo lang ng PWM pulse width modulation na motor control board. Papakita din natin kung ano yung magiging partisipasyon na to at ilan pang mga devices na ikakabit natin dito para ma-convert. Ngayon, bakit natin siya i-convert? Unang-una, sa estado niya kasi na 9 volt, sira na yung motherboard at hindi ganun ka widely available yung 9 volt na power supply. Kaya i-convert natin siya sa 12 volt dahil availability noong ating power supply. Alam mo, ikaw ay may lumang wifi, may mga power supply yon at ang gamit nila is 12 volt. Kaya natin siya i-convert. Yun yung magiging pinaka-benefit nito. Tapos, nasasayangan din ako dahil ito sa estado na to ay ano na siya, kung yung may-ari, itatapon na sana yan, pero nakakapanghinayang, kaya sabi ko sa kanya, inadvisean ko na i-convert na lang namin. Yun nga, pinabili ko sa kanya yung pyesa. Ito ay disassemble na. Yan. Yung battery niya, pwede naman palitan. However, hindi ko na siya pinabiling battery. Siguro sa online, makakabili ka din ng 6 volt na battery na lead acid. Mga around 500. At dito na tayo sa kanyang board. Yan, makita nyo, may corrosion na dito. Dito akala mo okay pa siya, pero wait until mabuksan natin at makita natin yung harap. Ito yung kanyang AC in sa likod. Yan, meron siyang AC in, pero tinanggal ko na rin dahil hindi na natin mapapakinabangan. Dito, mapapansin nyo, may kaunting corrosion dito na part, tapos walang gaano, pero pag pinatalikod mo na, ayan na, marireveal na sa'yo yung pinaka problem nya, yung mga terminal ng output at input. Ito yung 5 volt na para sa solar, ay sa ilaw din, 5 volt, tapos USB, so pwede ka mag-charge ng mga device. Tapos ito yung power in na 9 volt. Ngayon, kinain na siya ng corrosion. Tapos nung una ko itong binuksan, may mga nahulog na din na pyesa, nabubulok na siya dahil sa corrosion. Tapos ayan, ito naman yung kanyang dun sa AC side, dito nakakonekta yung itong board na to. Dito siya, galing yung AC in, kino-convert niya para maging DC, napapunta naman dito sa board na to at connected sa battery. Mapansin nyo, panay corrosion na din yung AC side at may mga pyesa na nasira, may fuse na sira, may nahulog na dyan na ilang capacitor at hindi ko alam yung nabulok na yung ano niya. Tsaka in-advise ko din talaga na hindi na siya ayusin. Tsaka isa pa, yung battery na lead acid na yon, hindi din naman magtatagal na ang operation niya. Bukod sa mahina na yung ikot, hindi naman siya yung matagal na magtatakbo or yung runtime niya ay maiksi. Tapos ngayon ito is hindi na natin kailangan. Ang ginawa ko, pinutol ko na yung tatlo na to. Yan, ito. Itong tatlo na to ay yung motor na connected dito sa ating motor section. Mamaya papakita din natin yan, pero ito na, i-disregard ko na yung circuitry na to at magpo-focus na lang tayo dito. So doon tayo sa conversion, pero bago tayo mag-convert, ipapakita ko muna kung bakit kailangan natin itong board na to, itong PWM board na to, motor controller. So yan, ano yung magiging benefit kung gagawin natin to, tsaka pwede na ba itong irekta yung pinakamotor niya,
pwede na bang irekta sa 12 volt. Yan, gagawa tayo mag-run tayo ng test para makita nyo din yung gusto kong sabihin. Yan, i-disassemble ko muna, ayusin ko muna para mag-run tayo ng testing. Ngayon, inassemble ko lang kasama yung battery para medyo stable siya. At kapag tinanggal mo yung ating cover dito sa likod, ito na yung cover niya sa likod, mapapansin mo na ito na yung kanyang motor. Ito yung pinaka-motor na connected dito sa propeller or sa hélice, at ito yung motor para sa swing. Yun yung isang kagandahan pa nito dahil ito ay may swing. Yan, pwede siyang mag-swing. Ngayon mapapansin nyo, ang wire dito ay tatlo. Yung ito, punta dito sa baba. Ito na yon. Ito yung connected. Ito yung tatlo. Yung itim at pula, dun sa main na motor. Tapos yung isa naman, itim at yellow, dito naman sa kanyang swing. Wala na siya ditong circuitry. Lahat ng circuits niya is nasa baba, which is disconnect na natin. Ito is yung bare connection ng ating motor. Ngayon, papakita ko sa inyo yung ating power supply ay lithium ion. Ito ay may 12.3 na maximum volt, at ang state of charge niya ngayon, yung voltage niya ay 12.01 o 12 volt. Ngayon, itatry natin siya na irekta at i-testingin natin kung gagana ba kapag renekta natin na 12 volt na wala na yung DC motor control board or PWM board. Kung wala na to is kung gagana ba na rekta natin sa 12 volt. Ay, testing natin. Dito, ang connection is positive sa positive, negative sa negative. Ito is tinesting na natin. Meron siyang 12 volt. At kapag inon ko, ay sinaksak ko, working siya at malakas ang ikot. Pwede mo siyang insure, pwede mo siyang idirekta. Kaya naiset ko na yung ating clamp meter sa DC at linagay ko siya sa negative na wire. Yan, DC amp. Check natin kung ilan yung magiging value ng amp para makuha natin kung ilang watts yung dumadaan dito sa maliit na wire. Mapapansin nyo, maliit lang yung wire, kaya importante na makita natin kung ilan yung dumadaan sa kanya na power or wattage para maano natin kung safe ba na irekta na yung battery doon sa ating motor. Ito na is na testing na natin. Ito ay may reading na 12.01 or 12 volt. Yan ay lithium ion 12 volt battery pack. Yan, malakas yung ikot at humuhugot siya ng 3.18, sabihin natin 3.15 amp. Tapos, napansin nyo, yung wire ay medyo maligamgam na. Wala tayong IR camera or infrared camera, pero ang pil natin ay medyo na siya, ligamgam. At i-compute natin kung ilan yung watts na dumadaan. Para ma-compute natin, ang gagawin natin ay yung volt times amp. Ang voltahe ng battery ay 12 volt. Ang nakuha natin na amperahe ay 3.15 amp. Kaya may dumadaan doon sa maliit na wire na 37.8 watts na power doon sa maliit na wire na yon. Ngayon, yung 37 na yon, check natin kung may improve natin gamit yung ating PWM board. Ito na yung ginawa ko dito sa baba. Una, tinanggal ko yung module ng power AC in, AC power nung original, at nirecycle ko yung kanyang port. Tapos wiring ko na yung power dito manggagaling, dito power at yung motor side. Yan, linagay ko na, at pagkatapos nagbutas na din ako ng akmang butas na lulusutan ng switch at ilalagay ko na lang dyan. At ito na yung kanyang power supply. Saglit lang at ipapasok ko para mas makita nyo. Ayun na, okay na yung orientation ng board at yung wiring ng motor, power, okay na. Dito naman siya sa labas. Ito yung itsura niya. Yan yung itsura niya. Papansin nyo, na-recycle ko yung dating AC in. Dito ko na pinadaan yung magiging saka ng power supply na 12 volt. At ito na yung ating switch. Yan. Para mas maganda, lagyan natin ng magandang knob. Yan, tapos na tayo dito mag-wiring. Iayusin ko lang at doon naman tayo sa taas. Ano naman yung kagandahan kapag meron kang PWM or motor controller? Ayan, nakahook na. Bali ito ay yung positive ng yung power at motor ay nakahook na. Ganito siya. Ganito lang siya. Yan, ito yung same na board na nandito. Ayan, bale, dun sa loob, may ilalagay ka dun sa side ng power at motor. At ito yung benefit kapag may controller ka na. Yan, naglagay tayo ng meter. Yan, dito linagay ko ay negative. Linagay ko sa negative side. Tapos, buksan na natin. Unang kagandahan is magkakaroon ka na ng control dahil meron kang switch, at pag nag-on ka, yan, makita nyo,
unti-unti siyang umikot. At depende sa amperahe na gusto mong ipadaan, nakadepende dun yung ikot. Ayan, ngayon ay meron siyang hinuhugot na 0.3 amp. Dagdagan natin. Yan, 0.58 amp. Mapapansin nyo, mas mabilis na yung ikot niya. Ayan, at dyan sa 1 amp, yan, i-tune natin yan. Kulang-kulang 1 amp at lakas na yung ikot niya. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng control sa amp, which is magiging direktang control dito sa ikot. So yan yung advantage kapag meron kang PWM. Ang problema lang natin kasi ito ay ayaw ng umikot, so hindi na natin napakinabangan yung kanyang swing. Pero at least meron tayong control ng amperahe. So syempre kung mabagal yung ikot, mas kaunti yung konsumo, mas matagal mong magagamit. Yan, may limit lang siya. May limit siya hanggang yan, mas mabilis na yung ikot niya. Yan, hanggang 2 amp siya. Kasi ang specs nito is hanggang 2 amp lang din talaga. Pag sinobrahan natin, minsan bumibigay, nagtitrip. So sa ngayon hindi. Ayan, pansin nyo, nagtitrip. Nag-off na siya, auto-off. Siguro merong protection din dun sa board. So ang gagawin natin is off para mag-reset. Tapos on, lagay lang natin sa 1 amp. Yan na yung pinaka-ideal. Kasi matagal mo na din siyang magagamit sa 1 amp. At yung hangin niya naman ay malakas na. May kalakasan na. Yan yung advantage kapag meron kang board para mag-control ng amperahe. So ganito yon. Yun yung kailangan nyong ibili para ma-modify. Tatapusin ko na lang to. Babalutin ko na lang siya and pwede na natin yan magamit. Okay na yan. Goods na yan. Yung isang ginawa ko na rin pala ay nag-mapping na ako. Dahil yung may-ari naman ay walang amp meter, ginawan ko na siya ng reading. Dito, yan yung pinaka-off position. Pag nag-on position siya, pag tinapat niya dito, 0.5 amp. Yan, nakalagay 0.5 amp. At match yan dito. Yan, 0.42. Lagay na naman natin sa 1 amp. Para ito na yung number 1 niya. Ito yung number 2. Ayan, 1 amp. Tapos nakalagay dito, malapit-lapit na din. Tapos ito yung number 3. 1.5 amp. Hanggang lang siya doon. Yung number 3 niya. Tapos, yan, 1.5 amp malapit na din. Kasi pag nasagad niya sa 2 amp, may protection yung board na detect niya. Nag-shutdown siya. So, yun yung pinaka natin. Pinaka 1, 2, 3 niya. Tapos, yun. Pag may brownout, pwede na itong magamit nung may-ari. Dagan ko lang pala dahil gumamit na tayo ng controller, yung pag-init ng wire ay nakadepende na sa amperahe na dumadaan. Ngayon kung dito ka mag-stick sa 1 amp, ibig sabihin 12 watts lang yon, hindi siya umiinit yung wire. Ngayon nasa 1.5, medyo maligam-gam siya pero hindi siya ganun kainit tulad nung tinesting natin na direkta sa battery. At kahit kagandahan na din meron kang ganito dahil may control ka sa amperahe na pwede mong ibigay sa motor. Kaya maganda na may ganito kang control board. Ang pinaka benefit niya is nagkaroon tayo ng control. So technically parang may number 1, 2, and 3 na din si gagamit at nakadepende sa kanya kung gusto nyo bang tipirin yung battery o hindi. Dahil yan, kinuhaan natin ng reading at nakita nyo na nagbabago yung amperahe depende sa pihit ng knob. Makikita nyo, may backlight din siya kaya makikita mo kung on pa or hindi. So katulad nito, ito ay merong 30 watts. So yan, depende kung ilang watts, doon mo na matatansya kung gaano siya magtatagal. Balutin na natin at tingnan na natin for the last time. Yung specs naman ng ating control board ay 1.8 volt to 15 volt. Yun yung kanyang voltage range. At 2 amp. So maximum halimbawa 15 volt ay 30 watt. Syempre mag-iiba yan dahil pag iba, depende sa pihit yung amperahe na dumadaan. Basta yung voltage range niya is 1.8 volt to 15 volts at 2 amp yung maximum na pwedeng dumaan. Yan, i-recap lang natin. Ito is solar na electric fan. Meron siyang specs na 9 volt at mayroong power out na 2 para sa ilaw at isang USB para mag-charge ng cellphone. Tapos, ito is sira na and kinonvert natin sa 12 volt. At naglagay tayo ng PWM na motor controller. At ito na yung ating finished product. Ito na yung pinakahuling test bago natin ibigay dun sa may-ari. Yan. So goods na. Gumagana na at ito is running na ng 12 volt. Yan, makita nyo. Yan na yung kanyang power supply.
at okay na okay, decent din yung hangin na binibigay niya at sana matuwa si may-ari. So yan, yun is yung ating video sa pag-convert ng solar pan from 9 volt to 12 volt. Sana paki-like, share and pa-subscribe din ng channel. Salamat po and God bless.